Kaugnay po sa patuloy na paghahanap kay dating Congressman Zaldico at mga kaugnay na issue, kausapin po natin si DILG Secretary John Vic Remulla. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, sir. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ano po yung latest natin na development sa kinaroroonan at paghahanap pa rin po kay dating Congressman Zaldico? Ang latest din po namin ay nasa Portugal siya, using a Portuguese passport. Okay. So, as of now, wala tayong extradition treaty with Portugal. Kaya tingin namin doon siya nagtatago. Okay. Kung meron ho siyang dual citizenship at siya nga ho ay isang Portuguese passport holder, hindi ho ba poprotektahan din siya ng gobyerno po ng Portugal? Depende sa batas nila yan. Ang pagkaalam ko, if the crime was committed before the acquisition of the passport, if the crime was committed before the acquisition of the passport, hindi siya chargeable. Kung after the acquisition, pwede siyang i-repatriate. Okay, but I think you've mentioned that he acquired his passport 7 years ago pa. We don't have the exact date, but that is our theory. Okay, pero po pwede ho ba yan through Interpol pa rin kung sakasakali na magkaroon po ng negosasyon sa Portuguese government kung sakasakali? Hindi eh. Ang Interpol is, the government of Portugal is very strict on that. Oh. So we have to work on other means para ma-repatriate siya. Okay. Ano po ang nakikita natin sa ngayon? Dahil sabi nyo nga, kahit naman pala makansela ang Philippine passport niya, kung Portuguese passport holder siya o EU passport holder, mahihirapan din po pala tayo. Ako hindi ako nawawalan ng pag-asa eh. Kasi maliit ang mundo eh. At lalong lumilit ang mundo niya. Pwede siya magkamali, pwede tayong swertehin, pwede tayong through negotiations, papagbigyan tayo ng Turkish government, ng Portuguese government. Katulad na nangyari kay Arnie Tevez. Wala tayong extradition treaty sa Timor-Leste nun. Pero upon request of our President, PBBM, ay pinagbigyan na request ng Pangulo ng Timor-Leste. So may pagkakataon rin na gano'n na pwede mangyari. Okay. At ano hong klaseng mga ebidensyang nakalap ng mga otoridad sa pinasok po na condominium unit naman ni Zaldico? NBI kasi ang ang pumasok. So wala pa akong info kung ano nakuha nila. Pero lahat ng properties pinasok namin, yung nasa Ladybug Street, pinasok namin. I think yung sa Forbes, wala sa pangalan niya, pero beneficial owner siya. So, i-applyan na rin namin ng warrant yun. Yung sa Bicol, yung 3 properties siya na-applyan ng warrant. Kasama ang Midas Hotel, kasama ang Mercedes Resort. Yun po bang mga napasok po natin na properties ay under sa AMLAC na rin po na freeze order? Yes, kasama na rin siya. Alright. May mga sabi ho ng Pangulo, makukulong na mga malalaking isda sa flood control scandal na ito bago magpasko. Ano na ho ang ating timeline siguro? Sabihin na natin kasi December 15, initially ang nasa isip po ng lahat. Matutupad pa ho ba yun? Mas maganda siguro si Ombudsman ng tanong niyo. Kasi ako, taga-kulong lang ako eh. Taga-arrest at saka taga-kulong eh. Hanggang wala akong warrant of arrest. Hindi ako makakapagsalita. Okay. Kaugnay naman po kay dating presidential spokesperson Harry Roque, yun namang kaso po niya. Paano naman ho siya maibabalik dito sa ating bansa kaya? Sabi niya, hindi daw siya pwedeng galawin. Mas madali yung sa kanya. Kasi wala siyang dinenay yung application for tawag dito, refugee? Ano tawag dito? Asylum. Asylum. So, he has parang another reconsideration in there. Pero tingin ko madi-deny rin yun. Basta madi-deny yun, pwede na namin siyang request for repatriation papunta Pilipinas. Okay. Si Cassandra Leong naman po, may lead na ho ba tayo kung nasaan siya ngayon? Ang theory namin ay nasa China na siya. Bumalik na siya ng China. Wala siya sa Pilipinas. Tinignan namin yung travel records niya. Wala siya dito. So, ang theory namin ay bumalik siya doon sa Fujian, China, kung saan siya nanggaling.
At pag ganun ho ba, ano ang magiging partisipasyon naman ng Chinese government? Dahil sila din ho Ay, wala. wala ho. Wala silang repatriation agreement. Katulad Yes. kung alam niyo yung kaso ng 1MDS ng Malaysia, si J. Lo, $10 billion ang ninakaw yun, nagtatago sa China, hindi rin makuha ng Malaysia. Oho. Pero ibig sabihin partisipasyon po ng Chinese government because initially sila ho ay katulong din ng ating gobyerno, 'di ba, na labanan ng mga pogo. At kung siya ho ay may ganitong kaso dito, baka maalerto rin ho ang Chinese government para matulungan po kung ano po pwedeng karampatang parusa sa kanya doon sa kanilang bansa. One-way street in China. They only work to their advantage. Alright. So, in this case, hindi ako hopeful na makikiisa sila sa atin. Lalo na sa mga geopolitical tensions na meron tayo ngayon regarding the West Philippine Sea. Alright. Ang cooperation nila hindi guaranteed. Ano naman po ang magiging papel ng DILG kung sakaling lumabas po ang sinasabing warrant of arrest ng ICC laban ko po kay Senator Bato de la Rosa na hindi pa rin ho sumisipot sa Senado hanggang ngayon? Kung lumabas ang warrant of arrest as validated by the Transnational Crime or DOJ or Interpol, di arrestin namin siya. Alright. Marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinahagi sa amin dito sa Balitang Hali, sir. Thank you. You're welcome. Yan po naman si DILG Secretary John Vic Remulla. Susubukan po naming hingan ng pahayag ang mga nabanggit ni Secretary Remulla ng mga kumpanyang may ari-arian na konektado umano kay Zaldico.